Hi guys! Welcome back to my channel. Konting update lang about my work. So, currently nasa ramping stage na ako, ramp up ng training ko. So, ramping up is like parang slowly parang bibigyan ako ng more and more cases hanggang sa maging like full-time na talaga ako or parang magiging like kaparehas ko na yung mga senior na katrabaho ko. So, talagang na-realize ko talaga dito yung difference ng work ko compared nung nasa Pinas pa ako. Kasi, alam nyo guys, wala silang QA dito. Wala silang auditor. And it's sobrang parang syempre syempre dahil nagsisimula pa lang ako, so prone talaga ako sa errors. And meron na ako actually dalawang major. Hindi naman dalawang major, isang medyo medyo major pero na ano pa, kayang makorek. Pero yung itong second one is major kasi mali na talaga kasi nakapag-send na ako ng letter and everything. So medyo major tong second kong error. Pero you know what guys, ano lang talaga sobrang thankful lang talaga ako na parang ang chill lang nila dito. Parang kahit na nagkaroon ako ng error, parang yung team lead ko, hindi niya sa akin pinapa-feel talaga na kasalanan ko. Hindi siya talaga nagbe-blame at all. Ang sabi niya lang sa akin as that happens. Sabi lang niya ganun. And dahil nga wala kaming QA score kasi hindi talaga sa akin diniscuss yung metrics. Kasi syempre syempre galing akong Pinas, so sanay ako na yung performance is based on metrics, 'di ba? So alam ko na dapat may target for productivity, supposed to be dapat mayroong QA score. Alam mo yun, yung parang malalaman mo dapat kung ano yung standing mo like on a monthly basis, kung parang paano mo malalaman yung isang empleyado kung nag-excel ba siya or hindi, 'di ba? So dapat may metrics talaga. Pero surprisingly, dito 2 months na ako, pero as in walang QA score. So, ang nangyayari is talagang humingi lang ako ng help sa team leader ko and i-fix lang namin yung issue and then that's it. Move on na to the next one. So, nakakatuwa naman na very helpful talaga sila. Na-appreciate ko talaga yung TL ko kasi ang bait niya talaga sa akin. And yun nga, sabi niya nga is, syempre, dito pa ako sa point na, alam mo yun, prone pa talaga ako sa error. And I'm thankful na nako-correct yung nako-correct yung error na yun. At hindi nakaka-affect sa scorecard ko. So, yun lang yung i-share ko. It's very unusual, pero, syempre, I have to, like, kailangan kong mag-adjust sa bagong process kasi ganito na yung bago kong process eh. Pero overall, in general, sobrang happy ako kasi alam mo yun, nakakasabayan talaga ako. And one more thing na gusto kong i-share, like last week, nung wala pa akong mga errors, kinausap ako ng manager. First time niya na one-on-one coaching sa akin, just to ask me how I'm doing, how I was, adjusting with the account, and kung nare-receive ko daw ba yung help from my colleagues. And sobrang nakakatuwa. Sabi sa akin ng manager ko is, kinompliment niya ako kasi sabi niya ang productivity rate ko daw is like almost the same na daw sa mga tenured. Uy. Sobrang nakakatuwa and ito yung pinakagusto ko sa work from home. I mean, sa office style na type of job kasi sobrang supported ka ng team leader, ng manager mo. Mafe-feel mo talaga na sobrang
alam mo yon, yung concern sila sa well-being mo and yung sa learning curve mo, as in sobrang mafe-feel mo. Kasi kapag kinompare ko siya sa nung time na nag-hospital ako, ibang-iba talaga, like parang iba talaga yung ano, sobrang iba. Parang 180 degrees yung difference nila. Kaya I am really happy and sobrang nag-e-enjoy ako. Sinabi ko nga yan sa manager ko na nag-e-enjoy ako na everyday may natututunan akong bago and kapag halimbawa meron akong like ni-recommend na approval pero pagbalik sa akin ng medical director denied pala. Tinitingnan ko talaga yung reason kung bakit nila dinena yung case, kung bakit mali yung recommendation ko. Hindi naman mali, pero I mean bakit salungat yung medical director's decision dun sa recommendation ko. And alam nyo, natutuwa ako kasi may natututunan ako everyday. Parang nung isang beses, meron akong case na parang kidney disease, something yung diagnosis. And parang within 2 days kasi parang wala namang masamang nangyari sa patient. So sabi ko, denied. Yung recommendation ko is parang hindi ka approve. Pero pagbalik ng doctor sa akin, yung decision niya was to approve. O diba, yung recommendation ko was to deny, pero pagbalik ng medical director, sabi niya, i-approve mo. And ang nilagay niya dun sa reason is because yung symptom ng patient is a complication na pala of that kidney disease, which is kahit na stable yung pasyente na nararamdaman niya is stable, pero dahil yung symptom niya na yun is a complication of that kidney disease, I have to approve the case. So parang mga ganun ba? So nakakatuwa talaga na may natututunan ako everyday. And lagi akong like parang hungry sa, alam mo yun, sa learning. And parang nabubuhay yung brain cells ko kasi kapag ganun. So, ayun lang guys, ang dami ko na kwento. Kala ko short lang. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video and I hope to see you again in my next one. Bye!